Naka-store ba ang mga milyong piraso ng Shiba Inu mo sa Trust Wallet o MetaMask? Ligtas nga ba ang iyong pinaghirapang investment ngayon o baka isang maling click mo lang ay biglang maglaho at maging zero ang lahat? Yan mga ka-crypto. Alam ko na marami po sa atin ang gumagamit ng mga tinatawag na hot wallets tulad po ng Trust Wallet at MetaMask para itabi ang kanilang mga SHIB. At ang tanong ay bakit? Kasi napakadaling gamitin, libre na i-download sa cellphone at hawak mo ang sarili mong wallet kumpara kapag iniwan mo sa mga exchanges. Pero ang tanong ay ito, ligtas nga ba talaga ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga totoong peligro o risk sa paggamit ng hot wallets at kung paano mo maproprotektahan ang iyong Shiba Inu para hindi ka maiyak sa huli dahil na-scam o na-hack ang pondo mo. Kaya panuorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Ano nga ba ang hot wallet? Bago ang lahat, ay paliwanag po natin kung ano nga ba talaga ang isang hot wallet. Sa madaling salita, ito ay mga crypto wallets na laging connected sa internet. Kapag gumawa ka ng account sa Trust Wallet, binibigyan ka nito ng sarili mong private keys o yung tinatawag po nating seed phrase. Ano ang maganda rito? Ang maganda rito ay sobrang bilis nitong gamitin. Kung gusto mong mag-swap ng SHIB papunta sa ibang token gamit po ang Shiba Swap, Uniswap o PancakeSwap, ilang pindot lang sa cellphone mo, connected ka na agad. Ang dali pong mag-transact, lalo na kapag mabilis ang takbo ng market at kailangan mong gumawa ng agarang desisyon. Pero dahil laging online ang wallet na ito, dito po pumapasok ang malaking kahinaan. Vulnerable ito sa mga online attacks, phishing at mga mapanganib na smart contracts na naghihintay lang ng mabibiktima. Kaya sa aking opinyon, ang pagiging laging online na ito ang siyang pinakamalaking trade-off sa pagitan ng convenience at security na dapat seryosohin ng bawat investor. Ngayon ay tingnan naman natin ang mga common risk na pwede pong mangyari sa mga asset mo. Unang-una rito, ang phishing scams, ang pinaka-classic na diskarte ng mga scammer. Gagawa sila ng peking website o magpapadala ng link ng peking Shiba Inu airdrop sa Telegram o Twitter. Sasabihin nila, i-connect ang wallet mo para makuha ang free SHIB. Tapos, hihingiin nila ang iyong 12 o 24 word seed phrase. Tandaan, kapag ibinigay mo ang seed phrase mo, parang ibinigay mo na rin ang susi ng bahay mo sa magnanakaw. Pangalawa ay ang tinatawag pong malicious dApps o bad smart contracts. Minsan naman hindi hihingiin ang seed phrase mo. Pero kapag nag-connect ka sa isang hindi po kilalang Web3 site at pinindot mo ang approve, binibigyan mo pala ng permiso ang website na iyon na simutin at ubusin ang laman ng wallet mo nang hindi mo namamalayan. At ang pangatlo ay ang mismong device security. Isipin mo ito. Paano kung ang cellphone mo mismo ang ma-hack? Kung mahilig kang mag-download ng mga modded apps, pirated games o may malware ang phone mo, pwedeng makita ng mga hackers ang password mo o ang nakasave mong wallet information. Kaya sa aking pananaw, marami ang nagpapabaya sa aspetong ito. Akala nila app lang ang may problema. Pero ang totoo, ang buong device na po pala nila ang compromised. Para hindi ka maging biktima, narito po ang mga gintong batas. Pag-usapan natin ang seed phrase management. Una, huwag mong i-screenshot ang seed phrase mo. Huwag mong i-save sa Google Drive, sa email o sa notepad. Isulat mo ito gamit ang ballpen sa isang pirasong papel at itago mo sa pinakaligtas na lugar sa bahay ninyo.
ang anumang digital copy o pwedeng pasukin ng malware. Ayan. Pangalawa, revoke permissions. Maging mapanuri po palagi. Kapag tapos ka ng gumamit ng mga decentralized applications o dApps tulad po ng Shiba Swap, ugaliing i-disconnect ang wallet mo. Mas maganda gumamit ng mga tools tulad po ng revoke.cash para tuluyang kanselahin ang access ng mga websites sa token mo. Huwag mong hayaang nakabukas ang pinto ng wallet mo sa kahit anong platform pagkatapos po ng transaction mo. Pangatlo ay huwag pong mag-click ng kung ano-ano. May napansin ka bang biglang lumitaw na kakaibang token sa Trust Wallet mo na hindi mo naman binili? Ang tawag doon ay dusting attack. Huwag mo itong iti-trade o i-convert dahil ang layunin po ng token na iyon ay i-link ang wallet mo sa wallet ng hacker. Hayaan mo lang itong nakatago o i-hide mo sa iyong interface. Sa aking pagpananaw, ang pag-ignore sa mga ganitong bogus na tokens ang pinakamatalinong depensa na magagawa mo sa araw-araw. Ngayon, kailan mo ba kailangang iwanan ang Trust Wallet at lumipat sa Cold Wallet o Hard Wallet gaya ng Ledger, Tangem o Trezor? Ang sagot ko po dito ay simple lamang. Kapag ang halaga ng Shiba Inu mo ay hindi mo na kayang masayang o mawala. Kung katumbas na ito ng malaking bahagi ng iyong pinaghirapan, oras na po para mag-invest sa isang physical device. Ang Cold Wallet ang itinuturing na gold standard sa security. At ang tanong ay bakit? Dahil ang iyong private keys ay nakakulong po sa loob ng isang physical na device na hindi kailanman nakakonekta sa internet. Ibig sabihin, kahit ma-hack pa ang computer o cellphone mo, walang magagawa ang hacker dahil kailangan nilang pisikal na pindutin ang mga buton sa device mo para mailabas ang pondo. Sa aking pananaw, ito po ang pinakasulit na proteksyon para sa mga seryosong investors. At ito rin ang dahilan kung bakit lahat ng malalaking whales ay umaasa sa offline storage. Sa kabuuan, safe ang Trust Wallet at saka MetaMask kung ikaw na gumagamit o user ay maingat at may sapat na kaalaman sa Web3 security. Ang pinakamalaking kahinaan po ng wallet ay kadalasang wala sa mismong teknolohiya o code, kundi sa pagkakamali ng tao o human error. Isang maling pirma o signature sa contract o isang maling click sa phishing site ang madalas na nagiging sanhi ng pagkawala ng pondo. Kaya naman ang tanong ko po sa inyo mga ka-crypto, saan mo ba itatago ang mga SHIB mo ngayon? Nakatago lang ba sa mga crypto exchanges o nasa sarili mong wallet tulad ng Trust Wallet? O baka naman naka-cold wallet ka na? I-comment po ninyo ang sagot ninyo sa ibaba upang makapagpalitan po tayo ng pananaw sa security ng ating mga asset. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. I-check na rin po ninyo ang ating recommended video dito.